So ito na nga at gagawa na naman ako ng araw-araw na ginagawa ko na salata. Siya po ay tinatawag na big salata. Kaya po siya tinawag na big salata, hindi ko po siya hihiwain ng maliliit. Maaga ko siyang gagawin para hindi ako magahol sa oras kasi ayoko talaga sa lahat yung nagagahol ako at natataranta. Ito nga pala yung tinatawag na gerger. Sa hindi po nakakaalam o nakakaalam na, sabi nila ay nagpapaganda daw ito ng daloy ng dugo. Next naman ay itong tiyabat. Ang tiyabat po ay yung para siyang pine tree na maliliit. Hindi ko rin alam kung ano ang benefits ng tiyabat na ito. Dati ay hindi ako kumakain ng salata na ito kasi di ko alam at di ko rin maintindihan kung anong klase ng lasa kaya nito pag tinikman ko. So one time tinikman ko siya. Medyo okay naman siya pero nakaisip ako kung paano siya magiging mas masarap. Kaya kumuha ako ng toyo at isinawsaw ko sa toyo na may lemon at may sibuyas. Ayun, nag-enjoy naman ako. Next naman ay itong kas. Hiwa-hiwain ko po siya tapos isa-isahin ko para po makita natin kung merong mga uod na nakatira sa loob ng dahon. Kalimitan po ito ay nilalagay sa burger. Sunod naman po itong red sla. Ito yung tinatawag na damo sa atin sa Pilipinas na hinahayaan lang at wala tayong pakialam kasi alam natin damo. Pero hindi nyo ba alam na dito ay nakakain yan? Kailangang isa-isahin ko din siya kasi minsan merong mga parte na talagang medyo sira na at kailangan talaga ay malinis natin i-prepare yung mga pagkain na irahanda natin sa kanila para hindi sila magkasakit. Kaya siguro healthy living ang mga matatanda dito dahil sa mga kinakain nilang iba't ibang klase ng uri ng damo. Isusunod ko naman po itong green onion. Kaya siguro yung matatanda dito hanggang ngayon kahit sobrang overage na sila as in nasa mga bandang 70 na sila, talagang malalakas pa rin sila, yung memory nila talaga kakaiba kaysa sa memory nating mga bata pa. Charing. Dahil nabubulok na yung ilang dahon ng ating green onion, kailangan natin siyang tanggalin para hindi siya matuluyang mabulok at pwede pa natin siyang mapakinabangan. Pwede din kasing ilagay ang dahon nito sa gagawin kong sambusa. Hindi ko rin alam kung ano ang benefits ng green onion na ito, pero ang alam ko gustong gusto itong kainin ng matatanda dito. Siguro para lalo silang lumakas. Finally, natapos na rin ako. So ito, kailangan ko na siyang ibalik sa plastic. Kaya naman po minsan kapag nasa plastic ang inyong mga gulay ay medyo matagal siyang masira. Ibubuhol ko na rin siya at ibabalik ko na sa fridge para manatiling fresh ang ating mga gulay. Bale, ito na guys yung natapos ko. Ayan, at ilalagay ko rin siya sa ating mahiwagang lababo para linisan. Siyempre, ilalagyan natin siya ng salt para makatulong mamatay ang mga uod kung meron ng mga insekto sa ating mga gulay. Ibababad ko lang po siya ng 5 minutes, tapos mamaya-maya ay babalikan ko ito para muli ko siyang linisan. Habang hinihintay ko yung 5 minutes, kailangan ko munang linisan ang aking lamesa dahil sobrang makalat po. Ganito po talaga pag mag-isa ka lang na isang tsakala, talagang kailangan mo magsumika para matapos ang trabaho mo at kailangan bilisan mo ang bawat kilos mo at hindi pwede ang babagal-bagal. Ibinalot ko na rin yung mga tirang gulay sa isang malinis na tela para manatili siyang fresh. So ito na nga, natapos na yung aking 5 minutes. Iisa-isahin ko na pong lilinisin itong mga gulay. At ito na nga po, inisa-isa ko na siyang linisan sa running water para siguradong malinis ang ating pagkain ihahain sa ating mga amo. Ganun po dapat ang ating gagawin, laging malinis para hindi po tayo magkakaproblema sa kanilang mga kakainin at hindi po tayo masisisi. At pagkatapos ko nga mahugasan ay kailangan ko naman siyang i-dry sa isang malinis na towel. Ipagpag lang po natin at punas-punasan ang lahat ng gulay na nai-prepare natin. Dahil nga po ako'y tinatamad gumamit ng pang-dry yung machine, naisip ko na lang na talaga ito na lang towel para mabilisan tayo dahil ayaw ko nang magkalkal sa aming mahiwagang cabinet.
Pagpag dito, pagpag doon na lang ang ginagawa ko sa aking mga ginagawang gulay. Sa totoo lang kasi ayaw kong madagdagan ang aking mga hugasin dahil kung nag-iisa lang ako, kailangan kong magtipid sa mga hugasin ko. Dahil ako lang din naman ang nahihirapan. At ito na nga po, finally, natapos na rin ang aking na-prepare na salata. Payo ko lang kung gusto nyong humaba ang buhay nyo, kumain kayo nito araw-araw. Ewan ko lang, baka abutin kayo ng 100. So ito na nga, linis na naman ulit. Pagkatapos mo maglilinis ka na naman ulit. Ganun lamang po talaga. So ito sa wakas ay akin ang ibabalot sa plastic para manatili siyang fresh at malinis, at mamaya ay dadalhin ko na po yan dahil tuwi pong alas 4 sila ay naglo-lunch. So diba alas 4 ang lunch, dahil gutom na rin ako, kailangan ko na rin kumain. Thank you for watching. God bless!